Gusto mo bang malaman kung paano magkaroon ng 1 million pesos gamit lamang ang 1,000 piso? Oo, tama ang nadinig ninyo. Ang 1,000 mo magiging 1,000,000 at ikaw ay maaari na ring matawag na milyonaryo. Gusto kong maging milyonaryo. Ito ba ay too good to be true na ang 1,000 pesos ninyo ay ang susi para kayo ay yumaman at maabot na ang mga pangarap niyo sa buhay? O baka naman mamaya ay iniisip ninyo na iisa lamang itong clickbait. To find out what we're talking about, make sure to watch this video until the end. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Kamusta po kayo mga ka-RFF? This is again Jung Fernando from Rapver Financials. Today, interesting po ang topic natin dahil pag-uusapan natin kung paano ka magiging milyonaryo. Yes, there is a way for you to get started. Build your wealth and become a millionaire. Gusto kong maging milyonaryo. Pero malamang, sasabihin na naman ng iba na malabo yan. Paano mangyayari yan? Sakto lang naman ang kinikita ko at halos sa bills and expenses lang napupunta ang budget namin. But there's a saying nga na if there's a will and discipline, there is a way. Diba, kung naniniwala ka na kaya mong maging milyonaryo in the future, i-comment mo sa baba na I will be a millionaire. Sa totoo lang po, marami namang bagay dito sa mundo na nakukuha sa tamang mindset. Remember, kapag kaya mong isipin, kaya mo ring gawin. Tandaan mo na, you have to become wealthy in your mind before you even become wealthy in your wallet. So, affirm and manifest na magiging millionaire ka and start the process by commenting, I will be a millionaire sa comment section down below. So, paano nga ba maaaring maging 1 million pesos ang 1,000 mo? Kung kaya mo magtabi ng 1,000 buwan-buwan at palaguin ito ng 15% every year and continue it for the next 20 years, magkakaroon ka na ng 1.2 million pesos. Yes, it's possible. Maaari po ninyong subukan ang aming investment projection calculator dito po sa aming website at rapver.com/projection. We have also put the link below in the description box for you to try it out. Okay, so to demonstrate using our projection calculator, an initial investment of 1,000 pesos and an additional investment of 1,000 pesos din. At dahil monthly nga natin itong gagawin, under how often will you add, piliin lamang po ang monthly option. And sa tanong naman na what is your risk profile, select nyo po ang aggressive, which is set to 15% growth rate per year. And lastly, sa tanong naman na how long do you plan to invest, choose 20 years. Under this scenario, makikita ninyo na sa loob ng 20 years ay magkakaroon ka na ng mahigit na 1.2 million pesos. Makikita nyo na ang inyong investment cost sa loob po ng 20 years and yung total investment cost ay 241,000 pesos lamang. Ngunit dahil nga ang inyong pera ay lumalago ng 15% taon-taon, ang inyo pong tubo at total investment gain will be more than 1 million pesos. Bakit kaya? Ito po ay dahil sa power of compounding. Compounding po ang tawag sa konsepto kung saan ang kinita or profit ng inyong pera ay kumikita rin at tumutulong po ito lumago pa ang inyong kapital. Yung iba na magsasabing, Jung, kaya ko mag-invest ng higit pa sa 1,000 pesos para mas lalo namang mabilis lumaki ang aking kita. At yung iba naman na pwedeng sabihin ay, Jung, imposible naman yung sinasabi mo. Masyadong matagal ang 20 years at wala naman yatang investment na makakapagbigay ng 15% consistently taon-taon. So again, let's try these two different scenarios. Again, using our projection calculator. Halimbawa, instead of 1,000 pesos, kaya mong mag-invest ng 5,000 pesos buwan-buwan. With this, kakailanganin mo lang ng 11 years at moderate 10% growth rate para makakuha ka ng 1 million pesos.
Or if kaya mong mag-invest ng 7,000 pesos monthly, kakailanganin mo lang ng conservative 5% growth rate for 10 years to get your first million pesos. Mas achievable, di ba? Now, ano ba ang mga factors naman affecting these projections? Una sa lahat ay ang investment amount o ang inyong kapital. Dahil po mas maliit ang 1,000 pesos compared sa 5,000 or 7,000 pesos, ay mas matagal na panahon ang kakailanganin rin para mapalago ito. The next factor will be the growth rate or kung gaano kalaki ang itutubo ng iyong pera on an annual basis. And you can achieve this through investing your money. Sa pag-i-invest ng inyong pera, ito ay lumalago dahil ang inyong pera ay nagtatrabaho rin po para sa inyo. Ngayon, ano-anong klase naman ng mga investments ang makakapagbigay sa atin ng matataas na growth rate to get your first million? Ito ba ay sa negosyo, paupahan, stocks, or property? Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Kaya pakiabangan ninyo until the very end. And last and the most important factor is time. Maaring sabihin nyo masyado matagal naman ang 20 or 10 years. Pero sabi nga nila, wala namang mabilisang yaman. Kung makakakita man kayo ng mga get-rich-quick na investments, suriin po ninyong mabuti ha at baka kayo ay nasa scam na. Lahat ng mga successful na businessmen at investor sa bansa, taon po ang ginugugol sa pagpapalaki ng kanilang yaman at negosyo because they know that growing wealth takes time and effort over long periods of time. Disiplina, pagtsatsaga at consistency ang kinakailangan po para magkaroon tayo ng yaman na lumalago. Alam na natin ang mga kwento ng mga taong nabiyayaan ng biglang yaman, katulad ng mga nanalo po sa loto at mga TV game shows. Ngunit, sadly, kadalasan ay nawawala lang ito agad at nauubos dahil kulang sa disiplina at di pa gaanong handa ang mga nanalong ito para humawak ng ganitong klasing pera. Di pa po kasi sila ready mentally and emotionally. Gastos dito, balato doon, hanggang maubos na. Talagang nakakalungkot po. Kaya mahalaga din na magkaroon tayo ng millionaire mindset. Habang pinapalaki pa lang natin ang mga ipon at investments, ay dapat nire-ready na rin natin ang ating mga sarili para po sa brighter and successful na future. At para po makatulong dito, ibabahagi namin ang 5 simple steps to wealth creation. 5 pong simpleng hakbang na maaaring gawin at sundan ninuman upang tayo po ay maging ready and be on your way to becoming a millionaire. Pero bago natin simulan ang mga steps na ito, favor lamang po. We hope you can like and share our video and subscribe na rin po dito po sa aming channel. Kasi naniniwala po kami that the more people na maaabot po ng aming mga videos, ay mas marami rin po tayong matutulungang mga kababayan natin. Please help us reach 200,000 subscribers bago matapos ang taon. At kapag naman po naabot namin ang target na ito, ay may surprise giveaway rin po kami para sa inyo. So please like and subscribe po. And now, for the 5 simple steps to wealth creation, step number 1 is expand your income potential or pagpapalaki ng kita. Sabi nga nila, an average millionaire has 7 streams of income. Kung ikaw ay sumasahod from one job or source of income, this is the best time para magsimula ng bagong pagkakakitaan. Di kailangan malakihan kahit maliit lang. Ang mahalaga ay masimulan mo. Dahil pag lumaki na ang ating kita, mas malaki din po ang ating maitatabi at mai-invest. Huwag po tayong umasa lamang sa ating mga sweldo. Makakabuti na maghanap din tayo ng sideline para pangdagdag rin po sa kinikita natin buwan-buwan. Ilan po sa pwede natin gawin ay ang mag-buy and sell, freelancing, online tutoring, pagbe-bake, be an online creator at marami pa pong iba. Tandaan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, marami rin pong dahilan. Isipin mo kung ano ang inyong mga natural strengths, skills, and talents. Kung saan ka magaling, humanap ka ng pagkakakitaan based on that.
mahalaga din to also invest in yourself. Matuto ng mga bagong mga pagkakakitaan at in-demand na skills para mas maging valuable ka pa. Mag-aral ng bagong language, learn about online selling, and social media at marami pa pong iba. Dahil sa modern technology, smartphone, and social media, kahit sino ay maaari na pong mag-alok at magbenta through online stores katulad na lamang po ng Lazada, ng Shopee, TikTok Shop at Facebook Marketplaces. At kahit wala kang tindahan, basta po ay may smartphone at idea ka, maaari ka ng kumita online. Lahat ng yan pwede mong matutunan for free. Madaming free online courses and videos sa YouTube para makatulong sa inyong upskilling journey. Marami rin po tayong nadidinig na success stories na lumago dahil po sa social media at pati na din sa kanilang pagsisikap at innovative na mga ideas. And so, the next step is number 2, which is to maintain your lifestyle lower than your income. Sa totoo lang po, madami rin naman ang kumikita ng malaki or may mga naitatabi rin naman. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring ipon. Bakit? Dahil unfortunately, ay malaki rin po silang gumastos. Ito ang isa sa dapat nating bantayan kapag lumalaki rin po ang ating kita. Alam niyo po ang tawag dito? Ito ay lifestyle inflation. Sabi nga po ni Mr. Rex Mendoza, wala namang sweldong nagkasya sa taong marunong gumasta. Kahit na gaano pa kalaki ang kinikita mo, kung mas malaki rin naman ang ginagastos mo, ay di ka na rin talaga pwedeng makaipon. Siguro dati okay ka na sa mga simpleng pagkain at coffee, pero baka ngayon everyday ka na ding naka-Starbucks at kumakain na din sa labas. Or baka mamaya ay lagi ka ding nakababad sa online sales at online shopping apps. Hindi naman po masama na bumili ng mga ganito. Ngunit, masama din naman po na makasanayan natin at maging impulsive buyers po tayo. Suriin din natin ang mga bagay na ginagastos at binabayaran natin. Baka naman may mga di na tayo ginagamit at nasasayang lang na mga kagamitan sa bahay. Pues, ibenta nyo na rin po. For example, may mga ilang gastos pa po dyan na hindi natin nasisilip. Tignan mo if talagang nagagamit mo din ang mga subscriptions mo like Spotify, Netflix, or baka naman may mga free entertainment alternatives online na din. And pagdating sa online shopping, talaga bang kailangan mo ang lahat ng napupusuan mo? Very handy dito ang tinatawag natin na 30-day test, kung saan ay ilalagay mo muna sa cart ang mga bibilhin mo at huwag mo muna itong agad i-check out. Wait ka for 30 days and kapag kailangan mo pa rin ang item na yon after 30 days, then that's the only time na itutuloy mo ang pag-purchase mo. With this, maiiwasan natin ang impulsive spending. Isa pang kagandahan nito ay baka within that span of time na 30 days ay makahanap ka pa ng mga mas mura at mas magagandang alternatives from other sellers or even better deals. Remember the saying, wealth is not what you earn, it is what you keep. And so, step number 3 is, grow and invest what you can keep or palaguin ang ating ipon. Balikan po natin ang ating projections kanina. Isa sa mga factors kaya maaaring maging 1 million ang ating ipon ay kung ito ay ating palalaguin sa pamamagitan ng pag-i-invest. Maaaring sa negosyo, paupahan, properties, at iba pa. Maaring di ka panipaniwala na mayroong mga investments na kayang magbigay ng 10 to 15% na kita taon-taon on a consistent basis. Pero if we look at the history rin po of some of the biggest companies sa ating bansa at ang kanila pong growth rate taon-taon ay maaaring magbigay sa atin ng idea kung saan natin pwedeng ilagak ang ating pera. Ito rin po ang naging basis namin.
For example, ang paborito po nating Jollibee. If we look back sa stock price nito 20 years ago, ang presyo nito ay 17 pesos lamang. Ngayon, 2023, it is now more than 240 pesos per stock. Masasabi natin na ang presyo ng Jollibee stock ay lumago ng more than 14% kada taon. Another example is BDO. 20 years ago, ito ay halos 12 pesos lamang. Pero ngayon, ito ay nasa 120 pesos na. That's almost 12% growth kada taon. Isa pa, Meralco. 20 years ago, ito ay nasa 11 pesos lamang. Ngayon, aabot na po ito sa halos 300 pesos ang kada isang Meralco stock. More than 17% growth rate yan year per year. Maaring sabihin ng iba na baka selective lang kami dahil madami din namang nalulugi sa stock market. At masyado rin pong komplikado ang pag-i-invest dito. Kaya naman po, tinuturo namin ngayon na may mga investments rin na katulad ng mutual funds at UITFs kung saan ay may mga ekspertong fund managers na mag-i-invest para sa atin. Sa halaga pong 1,000 pesos, maaari ka nang makasali at makibaka sa paglago ng ating stock market kahit na wala ka pang masyadong alam dito. Ang mutual funds ay ang pagsasama-sama ng pera ng maraming tao at ang mga fund managers ang bahalang mag-alaga at magpalago nito para sa kanilang mga investors. Alam nyo ba noong 2003, ang price per share ng PhilEquity ay halos mahigit 3 pesos lamang. Ngunit ngayon ay nasa mahigit na 33 pesos per share with a growth rate of almost 12% taon-taon. Ganon din po ang Philam Strategic Growth Fund noong 2003 ay may share price na 83 pesos lamang. Ngunit ngayon, alam nyo ba na mahigit 400 pesos na ito with a growth rate of more than 8% per year? Ngunit tandaan rin po natin na ang lahat ng klase ng investments ay may tinatawag po na risks. So, importante rin pong pag-aralan mabuti at kumonsulta tayo sa ating mga lisensyadong financial advisors para matulungan at magabayan po tayo. Maliban po dito, mahalaga din na alam natin ang ating risk profile. Kayo ba ay aggressive na investor? Ibig sabihin, ay willing po kayo to go through the ups and downs ng market pero may inaasahan naman po kayong mas malaki din naman na kapalit na posibleng kitain ninyo out of this? Or kayo ay conservative investor na baka di kayo makatulog naman kapag bumababa na ang value ng inyong mga investments at mas komportable na lamang tayo sa time deposit or yung mga tinatawag na capital protect products. Ang good news is, malalaman nyo ang inyong investment personality using our risk profiler tool na nasa amin din pong website. You can use it for free at ang link rin po ay nasa description box na din po namin sa baba. And so the next step is number 4. Do it with purpose. Bago natin simulan ang ating millionaire journey, dapat alam din natin para saan ba tayo nag-i-invest in the first place. Para ba ito sa ating future family, sa education ng mga anak, for future business, or for a brand new house? Isipin nyo how many years it would take para makamit ang long-term na goals ninyo. For example, ang balak nyo ay mag-invest para sa college education fund ng mga anak nyo, let's say 15 years from now pa yon. Maaari na kayo magsimulang mag-ipon at mag-invest ngayon para after 15 years ay may pang tuition fee na sila. Here, it doesn't mean na kapag nalulugi temporarily ang investments nyo ngayon ay i-withdraw nyo na lang ng dahil sa takot lamang. Tandaan na kakailanganin nyo pa siya in 15 years time, kaya huwag magpanik dahil di pa naman magka-college ang mga anak nyo ngayon. Talaga pong mahalaga din na ang ating mga investments ay angkop sa ating objectives
time frame, and risk profile. Invest only the money na hindi nyo kakailanganin agad. Yung bang kaya nyong iwanan for long periods of time? Dahil nga sabi natin kanina, investments use the power of compounding at ito ay lumalago lamang with the help of time, consistency, and patience. Kung kakailanganin nyo na agad ang pera, ay mabuting ilagak nyo na lamang ito sa mga short-term na instrumento. Pero tandaan nyo rin po na ang mga ganitong klase ng produkto ay di mo rin maaasahan pagdating sa malakihang kita. Kaya pag-aralan rin ng mabuti ang inyong portfolio. And so, our last step. Step number 5, which is enjoy the process. Dapat ay masaya at magaan sa loob ang pagpapayaman. Ang pag-iipon at pag-i-invest ay long-term. Maaaring maghintay tayo ng maraming taon bago natin ma-achieve ang ating mga financial goals. Kaya naman po ay mahalaga rin na i-enjoy din natin ang proseso ng pag-i-invest. Kasi po kapag unpleasant sa atin ang pag-i-invest ay di natin ito gagawin consistently at baka iwasan pa natin ito. I-invest lamang ang perang kaya ninyong iwanan ng matagal. Kasi kapag in-invest nyo din po ang mga perang kakailanganin ninyo ng agad-agad, baka kayo rin po ang magipit at mahirapan. Celebrate small wins. Kapag nakakamit ninyo ang inyong mga short-term at medium-term goals, ay maganda din pong sinicelebrate natin ang mga ito. Dahil kapag masaya tayo sa ating mga achievements, magaan sa pakiramdam at uulitin natin ang prosesong ito. But then again, let us remember, pagdating naman sa mga celebrations, maging conscious pa rin tayo sa ating mga gastusin Sabi nga po, pagdating sa luho, kurot lang, wag dakot. Huwag naman nating ubusin ang mga ipon at investments natin dahil it defeats the whole purpose of the investing process. Always enjoy in moderation. Iwasan ng one-day millionaire mindset at lagi pong magtabi para sa kinabukasan. With these 5 simple steps to wealth creation, ay masisimulan na ninyo ang inyong millionaire journey. Kailangan lamang po ay may tamang mindset at perspectives. For a more detailed discussion on the 5 simple steps to wealth creation, pwede nyo pong panoorin ang buong playlist nito dito rin po sa aming YouTube channel. Dito po sa Ramfer Financials, we are committed to help guide you in achieving your financial goals sa pamamagitan po ng mga simpleng educational videos na tulad nito at mga materials. And also, the best options rin po for you so you can easily get started. For any questions or reactions regarding this video, kindly post it po in the comment section down below. We also want to hear from you, our mga ka-RFFs. Please feel free also to like and share this video to your family and friends. Because the more people who know, the more that we could also help others. Again, ito po si Jung Fernando saying thank you very much for watching, for your continued support, and we'll see you in our next video. Stay safe and God bless.